Bigla ako lumabas sa screen eh. Kamusta kayo? Hindi na tayo na-intro ng host natin Kamusta po kayong lahat? Sige, okay lang yan. Ganyan talaga pag live. Ganyan po talaga pag live. But what is important is not the technicalities but the lessons na pwede nyo matutunan during the training. Ganyan po talaga pag live. Di ba? It only shows na hindi scripted ang mga ginagawa natin. At lahat po ito ay live nating ginagawa talaga. Clear ba ako sa inyo? Nakikita niyo po ba ako? Nakikita niyo po ba yung itsura ko? Nakikita niyo po ba ako? Sige nga po, comment nga po kayo. Yan. Sige. Yung itsura ko, nakikita niyo po maigi. Maliwanag po ako sa inyo. Okay, that's good. That's good. Sige nga, comment nga muna po kayo. Mga taga-saan ba yung mga nandito sa loob natin? Blazing Empire Team under upline Mark Go and upline Michelle Go. Diba? Mga kaibigan ko po yan. Ay, Cagayan, really? Wow. Saan ba po? Tingnan ko nga po kung saan mga nakatira yung tao dito. From Cagayan, loud and clear. Sige nga po, sige, comment po kayo. Para malaman ko po kung mga taga-saan kayo. Meron ba tayong mga OFW partners? Meron po ba tayong mga mga taga Southeast Asia? Saan po ba mga attendees natin? From Cagayan, from CDO, Lanao del Norte, grabe. From Riyadh, Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia, Ma'am Marites. Yan, tama po, Ma'am Marites. From Cagayan, ang dami nating from Cagayan, from CDO, ang dami. Mindanao ba ang Cagayan or Visayas? Part siya ng Mindanao or Visayas? Hindi ko alam no? Hub Cebu. Wow, may Hub Cebu pala. Mayroon palang Hub Cebu. Kailangan mo lang nadinig yung mga ganyan salitaan Hub Cebu. Hub Cebu, Hub Bisaya. Ganon? Hub Cebu. Okay, sige. CDO is from Mindanao. Okay, hello po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Joe Leoelos and I'm from Bacoor, Cavite. One of the distributor, ano bang tawag ninyo? Franchise owner of Alliance in Motion Global for quite some time. Medyo matagal na din po ako sa industriya at sa company natin, just like Mr. Mark Go and upline Michelle Go. So yan po, isa na din po sa natulungan kahit pa paano ng ating community. Kaganina po, hindi lang masyado nag-play ng maganda, hindi yung audio nadidinig ko po. Hindi din po maganda yung naging feedback, but it's okay. I just wanted to share yung journey ng aking team. Bakit may taong lumalabas dun sa likuran ko? Nakikita yung tao dun sa likuran ko. Sige. I just wanted to share kasi yung naging journey nung tinayo kong organization during the pandemic times, the Internet Hustlers. Actually, nagsimula po talaga yun. Pandemic lang po siya. Sa totoo lang po, konting bago tayo mag-proceed with our training proper. So, hindi po talaga wala akong nakakaintindi sa amin ng online. Just like some of you or most of you guys, alam ko, ganun din kayo. Medyo, alam niyo yun, hindi kayo masyadong literate when it comes to online system. Pare-parehas po tayo. Pero alam niyo po, lagi niyong tatandaan, kapag natututunan ng ibang tao, dapat ang mindset natin, kaya din natin siyang matutunan. So alam niyo po under ako ng community ng Project High, under Upline Joseph Lim. Alam niyo po, ako po ang pinakahuli. Ako po ang pinakahuling nagkaroon ng online hub sa Project High community. Pero ang meron lang po ako mindset. I can still remember the time when I started my hub. Sabi ko, anong gagawin ko? Pero nung mga panahon kasi na nagsisimula kami nila Upline Mark Go, ganun lang din naman kami sa field Hindi din namin alam, hindi din kami magaling, pero ang mindset lang namin, kaya namin matutunan yan. So ako, naging mentalidad ko lang din is yung kaya namin matutunan yan. Ganun lang din yung naging mindset ko. So when I started the online hub system of my organization, sabi ko magagawa namin to, may tatawid namin to. So ibig sabihin, kahit na wala kang knowledge, pero buo ang loob mo, buo ang paniniwala mo, may tatawid mo siya. Ibig sabihin pala, there are some people, sobrang knowledgeable sila, sobrang alam nila yung eksaktong gagawin, pero sablay ang mindset, walang dibdib, kaya walang nangyayari. So, true enough, napatunayan ko na kapag naniniwala ka, yayabong ang business mo, matututunan mo siya, makakapag-adapt ka. So
So to cut the long story short, from 2022, okay, halos nag-start yung journey namin ng paghahap 2022. So, hindi ka man maniwala, October of 2022, yung kauna-unahang new blood ko na 18 years old, that was Aki, si Aki Chuchihashi, who is a former senior high student, just bought his first car, Honda Civic RS Turbo. Ganun katindi. We started February, October po, bumili na po yung 19-year-old ko po ng Honda Civic RS Turbo. And alam niyo po kung gaano po kalupit. Nagsimula po siya sa akin ng tawag dito, 2021. Noong 2022 October, sabay-sabay niya po na-hit. Sabay-sabay niya po na-hit ang top 500 worldwide. Lahat naman dito, members na, no? Na-hit niya ang top 500 worldwide, na-hit niya ang MC, na-hit niya ang pagiging car achiever. All at the same time. Diba? So, ibig sabihin, mga kaibigan, kung kayo po ay nakikinig ng maigi sa akin, lahat po ng success may process. Pero pag hindi ka willing dun sa process, hindi ka magkakaroon ng success. Ganyan lang siya kasimple. So, yun ang nagsimula. Then after that, I have this Mr. Brian Sadia from Iloilo, who just bought his first car also, former employee from Iloilo. Teka, para mas maganda. Maganda kasi makita din ninyo eh. Naka-co-host din po ba itong ko? Teka, tingnan nga natin kung naka-co-host ito. Yung Jolo Ruelos. Okay, naka-co-host din pala. Sige. Yan, para at least makita ninyo. Makita ninyo kung ano eksaktong nangyari. So these are the people who joined my community, my online community during the pandemic times. Okay, this was my first online hub. Tingnan mo normal na bahay. Kaya kung meron man dito sa inyo na magsisimula sa maliit, sa simple, it doesn't matter. What is important is simulan mo siya. Diba? Simulan mo siya, seryosohin mo siya. Kasi minsan ang problem kasi natin, ang dami natin masyadong iniisip. Keso ganito, ganyan. Alam mo, it doesn't matter. Alam mo, itsura ng mga online hubber ko. Ito, typical. Typical ng mga online hubber. Typical sila. So, yan lang. Pero ito po ang pinakamalupit dyan. Yung mga nakaupo dyan, iilan, sila po yung nag-excel ng sobra. Yung nasa pinakadulo, that was Aki. Di ba? Yung naka-orange, that was Brian Sadia. Yan po ang itsura nila nung time na nagsisimula sa akin, sila dito sa aking online hub. Ngayon, gusto mo makita kung sila? This is Aki. This is Aki right now. Para lang at least maano ka, he is just only 19 years old, para lang may idea po kayo. Teka, ako mag-change ng ating screen eh. Medyo na-delay. Ito na si Aki right now. Millionaire Club member, car achiever po. At same time, part ng top 100 worldwide. Meron yung ating screen. May delay eh. Club member, part pa ng top 500 worldwide. In just 1 year po in just 1 year. 1 year po yung pinag-uusapan natin. Medyo mabagal lang yung share ng screen natin. I don't know why. Okay naman ang connection ko. That was Aki. Yung isa naman pong sumama sa akin, ito po. Yung sinasabi ko naka-orange. Brian Sadia. From Iloilo actually. Para lang at least makita ninyo na hindi po special na mga tao ang mga nagkakaresulta dito. They're just normal people. So, ibig sabihin, kung ikaw, nakikita mo yung sarili mo na baka hindi mo kaya, baka hindi ka magaling, alam mo, hindi po yung totoo, walang taong hindi magaling. Pero marami hong tao yung pinaniwala yung sarili nila na hindi sila magaling. Okay? So, everything is mindset. So, this was Brian Sadia, former employee in Iloilo, SM Iloilo to be exact. Sumama siya sa akin dito, naglakas ng loob yung bata, yung lalaki. So, ito po, income niya po. Tapos, ito na po siya right now. Fast forward natin. This is Brian Sadia right now.
Yan. This is Brian Sadia. Naka-Honda Civic RS Turbo din po si Mr. Brian Sadia. So, Millionaires Club member at the same time. From the province of Iloilo, po naging empleyado. 1 year time doing this business, in 1 year time doing this, Car Achiever, Millionaires Club member. Ito mga pinapakita ko po sa inyong mga tao, these are what? These are normal people. These are first time na nagnegosyo, join sa ganitong klaseng system, ganitong klaseng negosyo. So, iintindihan ninyo na yung ginagawa natin, pasya, it doesn't matter kung ito po yung na-create ng ating itong negosyo na ginagawa ninyo right now under the basing team empire of Upline Mart Go. Ito din po yung eksaktong negosyo na ginagawa namin right now. So, ito po in 8 months time. I have created 8 Car Achievers and 5 Millionaires Club members. Lahat po yan pandemic result lang po. Yun po yung pinakamaganda po doon. So, ibig sabihin, wala pong pinagkaiba itong mga taong to sa'yo na nagsisimula, sa'yo na first timer, sa'yo na sinasabi mo sa sarili mo baka hindi ka magaling. Pare-parehas lang po yan. Pare-parehas lang po tayo. Ang pinaka-importante po sa resulta na gusto niyo makuha mga kapatid, mindset muna. Kasi everything was created twice. Yan ang paniniwala ko sa buhay. Everything was created twice. Ibig sabihin, bago nagkaroon ng bisikleta, naisip muna sa utak ang bisikleta na pwede siyang mabuo. Tama? Bago siya naging totoong bisikleta. Same thing with our success. Bago siya maging success, kailangan sa utak muna natin na bubuo natin siya. Okay? So, sa madaling sabi, okay din yan, mas maganda kung open kayo ng camera para at least at alam natin kung attentive kayo, kung nakikinig po kayo, no? Para sa akin, ang pinaka-importante dapat naiintindihan natin is kung ano dapat yung mentalidad ng isang tao, paano ka magiging successful. Kasi alam nyo, nakakasawa ngayon paulit-ulit, lagi na lang ang pinag-uusapan ninyo, pairing bonus, pinag-uusapan ninyo, pay-in, di ba? Kailangan nyo ding maintindihan that there are some aspects, okay, there are some factors na nakaka-apekto kung gusto nyo masustain ang business at ang gusto nyo lumaki yung business. So ngayong gabi nito, I was privileged to be invited by your founder, Mr. Mart Go, to explain these things na kailangan nyo maintindihan kung gusto nyo masustain at gusto nyo mag-level up yung inyong negosyong ginagawa. The question there, bago ako mag-proceed, is are you willing and are you ready to level up? Gusto ko muna pong malaman. Sige po, kindly comment kung gusto natin ng level up training. I am very sorry ha, kasi hindi po ako inspirational speaker. Okay? Hindi po ako inspirational speaker. Hindi po ako mahilig mambaliw ng tao. I am more of a motivational speaker. Okay? Doon lang po ako sa side na yun. Kumbaga more on enlightenment po ako. Kasi alam niyo po, yung skills, 5% lang po ng success yan. Alam niyo, pag paulit-ulit mo ng pinakikinggan ng isang bagay, makakabisado mo naman yan eh. Pero nagtataka ka ba bakit kahit kabisado mo na ang negosyo, kabisado mo na ang product, hindi ka pa din umaasenso? Minsan ba natanong mo yun sa sarili mo? Oo nga, no? Ang dami ko namang alam sa negosyo. Nood naman ako ng nood. Attend naman ako ng attend. Pero bakit wala kaya akong napapala? Yun yung kailangan mong itanong. So ngayong gabing ito, yan yung sasagutin ko. Very short lang po. Okay, very short lang po yung ating training kasi hindi din ho ako mahilig sa masyadong mahabang training. Kumbaga parang nagkataon lang nag-zoom tayo pero kung magkakaharap tayo parang ABC rule lang ito. Okay, parang pinapa-ABC rule lang kayo sa akin ni Upline Mart Go. Parang ganun lang po ito kasimple. Kasi ano po kailangan mas mabilis, mas maganda. Mas madali, mas madaling maunawaan. Tama? Ayoko kasi ng masyadong malalim na paliwanagan. Gusto ko palagi straight to the point tayo. But since all of you, sumagot naman kayo na yes po,
mentor, gusto po namin ng level up. Yes po, mentor, gusto po namin ng ganyan, whatsoever. Okay, sige, malalaman natin kung gusto mo talaga, kung tatanggapin ng utak mo yung mga ibabato nating idea sa iyo ngayong gabing ito. Okay? So if you guys are ready, then I am ready also. Kindly type number 1 nga, gusto kong makita. I-flag nyo nga ako ng maraming number 1. Sige. Okay. Para lang ma-align ako ng konti, ano? So, sige po, since most of you here are first-timers sa ganitong klaseng training and first time ako mapapakinggan, mas exciting po yan. Okay? But then again, just like what I've said earlier, this is not an inspirational talk. Hindi po ako nang i-inspire ng tao. Nang a-awaken po ako ng tao. Okay? Nag-a-align po ako ng tao. Gusto mong umasenso, di ba? So, dapat ang utak mo pang mayaman. Hindi pang hampas lupa. Hindi pang mahirap. Nagigets mo ko? Kasi ang daming tao, lagi nilang sinasabi yung salitang gusto kong yumaman. Pero ang tanong, yung utak ba pang mayaman? Yan ang pinakatanong. Yan yung pinaka-importanting tanong na dapat nating masagot. Okay? So, ready na? So, the title of our training today, kung mapapansin mo, on track. Anong ibig sabihin ng on track? Ibig sabihin ng on track, aligned, focus. Okay? Ibig sabihin nasa isang path. Kasi kapag hindi on track ang mindset natin, pag hindi aligned yung mindset natin sa gusto nating mangyari, kahit mangyayari sa'yo. Get the point? Walang mangyayari sa'yo, kaibigan. Trust me. Kahit si Upline Mark Go, mag-video call pa kayo niyan everyday. Kahit ipakilala ka pa ni Upline Mark Go kay Dr. Ed Cabantog, kahit si Upline Joseph Limpa, ang lagi mong nakakausap, believe me, kahit si Mr. Upline John Bisanuan pa, ang nadidinig mo everyday, kung mali ang mentalidad mo, walang mangyayari sa iyo dito. Ulitin ko, lahat po tayo dito na nasa loob, kaya po tayo sumali sa negosyo na to. Ulitin ko negosyo na to. Ibig sabihin, starting from now, onwards, moving forward, kailangan ang mentalidad mo, negosyo mo to. Negosyante ka. Hindi ka member. Tigilan mo yung kakasabi ng salitang member ako. Alam mo kung bakit hindi ka nagseseryoso? Alam mo kung bakit hindi ka nagtitake responsibility? Alam mo kung bakit hindi ka accountable? Alam mo kung bakit wala kang sense of responsibility? Kasi iniisip mo palagi, member ka lang. Tigilan mo yung kakasabi ng salitang member ako. Hindi kayo member dito. Kayo po ay distributor. Ibig sabihin, franchise owner. Ibig sabihin, business owner. Maliwanag? So ngayon palang araw na to, ngayong minuto pa lang na to, habang nadidinig mo ko, sabihin mo na, negosyante ako. Isa akong negosyante. So dapat kung paano ko mag-isip, isang negosyante. Okay, maliwanag tayo doon? Sige, let's proceed. Okay, sana maganda yung mas mabilis po tayo. Mas mabilis sana yung ating connection sana para at least, di ba, mas mabilis. Okay? In rule of success, bakit rule of success? Kasi syempre, pinag-uusapan natin tagumpay eh. There are two most important things when we talk about success. Okay? Dalawa lang naman yung set na kailangan natin eh. Number one is the skill set. Those are the technicalities na ginagawa natin. And I'm not here tonight to explain more of the skill set. Kasi everyday naman kayong nanonood ng training eh. Everyday naman kayong nakakapakinig, di ba? Ibig sabihin, Diyos ko naman, kung more than 1 month ka na dito, 2 months ka na dito, putya naman, hindi mo pa naiintindihan ng negosyo, puta baka sobrang tamad mo naman na tao. Di ba? Hindi ako naniniwala sa hindi marunong. Hindi ako naniniwala sa mahina ang utak. Pero ang pinaniniwalaan ko, tamad ka kasi, kaya hindi mo matutunan. Gets mo ako? So ngayon, ang pinaka-importante na dapat naiintindihan natin is the mindset. Ano po ba dapat yung totoong mindset ng isang taong gustong maging successful? In the first place, upline, ano po ba ang mindset? Yan po ba yung utak? Hindi po ang utak, ang English niyan, brain. When we talk about mindset, yan yung pananaw. Okay? Yan po yung tinatawag nating perception, way of thinking. Okay? That's what you call mindset. Ibig sabihin, kung paano mo tinitignan yung mga bagay-bagay at kung paano ka mag-isip ng bagay-bagay, tawag doon mindset. Maliwanag?
So for tonight's event, yan po ako magpo-focus. Hindi po ako magpo-focus dito sa tinatawag nating skill set. Wala po akong pakialam po dyan. Okay, ang pag-uusapan lang po natin ngayong gabing ito is all about the mindset. So what are the basic mindset na gusto or kailangan mo in order for you to become successful sa ginagawa nating venture right now o sa negosyong ginagawa natin right now. Okay, number one, mindset na meron dapat ang isang taong gustong maging successful. Ito po ha, hindi nyo po ito madalas nadidinig sa mga NECO, hindi nyo po ito madalas nadidinig sa leaders training, kasi po, yung mga nadidinig nyo po madalas sa mga NECO at mga leaders training, madalas, yung mga kailangan mo lang madinig in terms of our business. Pero in terms of our mindset, madalas wala ito. Kaya hindi mo ma-connect yung sarili mo doon sa gusto mong mangyari. Kasi hindi inclined itong mga bagay na to sa gusto mong mangyari. Ibig sabihin, ganun pala yun. Ibig sabihin po, pag gusto nating maging successful, the way we think is very important. Yes, very vital po yan. Kapag gusto nating maging successful, there are factors na kailangan mong naiintindihan, so makinig ka. Lalo na po kayong mga Cagayan de Oro, lalo na po kayong mga first-time business owner, makinig ho kayo kung gusto nyo maging successful, okay? So basic lang, number one rule, kapag gusto mo maging successful sa buhay, dapat abundance ka mag-isip. Alam niyo po ba, when it comes, ano pong ibig sabihin ng abundance? Dapat yung mindset mo, laging dapat ang blessing, overflowing. Dapat nakikita mo palagi yung mga pangyayari na mangyayari yan. Kaya ako ito gagawin kasi alam kong may kapalit. Ibig sabihin, kung biblical yung pinag-uusapan natin, law of provision. Ibig sabihin, laging may nakalaan. Hindi pwedeng short, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng wala. Hindi po yan totoo. Ibig sabihin, kapag lagi nating iniisip na wala, lagi nating iniisip na pangit, lagi nating iniisip na kulang, yun din yung nangyayari. Yun din yung nagmamanifest. Ibig sabihin, the moment you enter this business, hindi ka pwede na nag-iisip na hindi ito magiging successful, walang pera dito, hindi ako kikita dito, hindi po pwedeng ganon. Ibig sabihin, dapat naiintindihan natin na kaya tayo nandito kasi gusto natin ang pag-asenso at dadating sa atin yung pag-asenso. Okay? Kasi ang dami kasi mga tao nakikita ko and especially na dinig ko. Di ba? Kaya nga gigil na gigil ako sa tuwing nakakadinig ako ng mga ang hirap. Di ba? Wala naman. Guys, tignan nyo po ito ha. Kung totoong mahirap, pumunta ka ng opisina natin, tignan mo kung nasisiro everyday. Pumunta ka po ng mga branches natin, tignan mo kung nasisiro everyday. Hindi siya nasisiro, di ba? Ibig sabihin, everyday may bumibenta. Kaya huwag mong sabihin wala. Huwag mong sabihin negative ang tao. Ang tanongin mo kung tama ba yung ginagawa mo, tama ka ba mag-isip? Maliwanag? Number two, when it comes to abundance, ikaw ba po ay willing? Willing ka bang gumastos para sa negosyo mo? For example, meron ba dito mga online hubber? Kung ikaw ay isang hub leader at gusto mong lumaki ang iyong organization, willing ka bang gastusan yung negosyo mo? Willing ka bang gastusan yung mga tao mo dahil sila ang negosyo mo? Ganun kasimple. Dapat ganun ka mag-isip. Hindi mo pwedeng gusto mong kumita pero wala ka namang willing ilabas. Negosyo nga eh. Nagagets mo ako? Kung ikaw naman po ay wala pa pong organization at ina-advise ka po ng mga mentors mo na kailangan naka-VIP account ka, kailangan from time to time, kailangan makita mo updated ka palagi sa negosyo natin. Dapat naiintindihan mo yun. Dapat nagigets mo dapat yun kasi negosyo to eh. Ano bang ina-expect mo? Yung wala kang effort, wala kang ilalabas, kayamang ka na lang, hindi negosyo hinahanap mo, himala yun. Diba? Magic yung hinahanap mo kapag ka ganun. Walang ganun sa negosyo. Legit na negosyo ang pinag-uusapan natin. If there is business, there is profit, there is overhead expenses. So, kailangan mong maintindihan na kaya ka gagastos sa negosyo kasi kikita ka ng malaki. Yun yung pinakakailangan mong maintindihan. Nagigets yun po ako? Ganun dapat tayo mag-isip. Ganun mag-isip ang mga negosyante. Hindi po pwede na gusto mo lang kumita pero ayaw mong gumastos. Yun po ang pinaka-importante. Pangatlo, kapag po gusto nyong umasenso agad, tigilan nyo yung pagdepende sa mga taong nasa taas ninyo. Anong tawag natin sa kanila?
uplines, mentors, coaches. The moment you start this business, ang accountability mo dapat nandyan. Dapat alam mo sa sarili mo na kaya ka sumama dito, nagtayo ka ng negosyo, that's number one. So ang mindset mo, aralin yung negosyo, hindi manghingi sa upline. Tatandaan niyo po ito, ang isang taong mahilig manghingi, hindi po ina-attract ang yumaman. Ang ina-attract po niyan maging pulubi. Beggar's mentality ang tawag dyan. Tawag dyan, pagiging mahirap ang utak. Wala pong taong yumaman na mahilig magpalibre. Wala pong taong yumaman na mahilig sa hingi. Nag-gets po ako? It doesn't matter how big or how small it is. Kung alam mong kailangan mo para sa'yo, diskartehan mo. Kasi the moment na mas maaga kang masasanay dumiskarte para yung negosyo, believe me, doon dadating yung blessing mo. Itong lalagay mo palagi sa utak mo, walang konsensong taong mahimang hingi. Tandaan mo yan. Walang libre sa mundo. Lahat ng taong umaasenso, mahilig gumastos. Lahat ng mga taong hindi mahilig gumastos, laging nawawalan. So that's what you call abundance mindset. Believe me, kapag naiintindihan mo itong mga bagay na ito, these are the things na hindi masyadong naiintindihan ng karamihan. Kaya takang-taka sila na, ang dami ko namang kinakausap. Ang tagal ko na. Ang galing-galing ko naman. Pero wala pa ding resulta. Worse, lumaki, nawala, hindi na nakabalik. Sablay kasi yung mentalidad. Naligas mo ako? Kasi sometimes, ang success or ang blessing ay hindi blessing. Sometimes challenge yan sa pagkatao. Ibig sabihin, pag hindi mo yan naintindihan, hindi mo yan masusustain. Mawawala yan. Gets mo ako? Number 2, optimism. What is optimism? Positivity. Napaka-importante niyan. Meron po ba dito mga negosyante sa loob ng training na to na negative mag-isip? Putya, umalis ka na dito. Hindi ka para dito. Walang umasenso dito na negative. Lahat po ng umaasenso dito, positibo mag-isip. Putya, kung sa araw-araw ng buhay mo, ang iniisip mo ka-negatiban, wala tayo na-expect. Wala pong mangyayari sa'yo dito, then you better stop. You better leave. Kasi po ang isang successful na tao, lahat yan nagsisimula sa positibong pag-iisip. Lahat po ng pinakamalalaking business tycoon, lahat po ng pinakamalalaking conglomerate, ibig sabihin mga malalaking negosyante sa buong Pilipinas na lang at sa buong mundo, lahat yan vision lang, lahat yan mindset lang, lahat yan pagiging positive lang muna. Are you getting my point? So ibig sabihin, if you are starting in this business, napaka-importante na positibo ka. Whether nasa Pilipinas ka, empleyado ka, estudyante ka, o OFW ka, it doesn't matter. Nasa bahay ka, nasa online hub ka, it doesn't matter. The only thing that really matters, kailangan naniniwala ka na dito sa negosyo na to pwede ka umasenso. Yan ang pinaka-importante na dapat naiintindihan ninyo. Kasi ang dami dito, humahataw, pero at the back of their mind, totoo ba to? Yayaman ba ako dito? Asenso ba ako dito? Puta, may tama utak mo pag ganun ka mag-isip. Biruin mo, kumikilos ka na, pinagdududahan mo pa sarili mo. Kaya, ang totoo po dito sa negosyong ginagawa natin, in terms of success, ang pinakakalaban mo naman dito, hindi naman talaga ibang tao eh. Ang pinakakalaban mo dito, sarili mo. Yung pag-iisip mo, kung paano ka mag-isip, yan ang pinaka-importante sa lahat. Sabi nga natin, hindi mo masusubukan ang galing ng tao during the times na okay sila. Masusubukan mo ang galing at tibay ng isang tao kapag nagsisimula pa lang sila at kapag humihina sila. Always remember that. Kaya nga pwede nating sabihin na hindi mo masusubukan ang galing ng isang piloto hanggat hindi nagkakaproblema ang aeroplano. Ganun kasimple yan. So kailangan positibo ka mag-isip, kaibigan. Kasi yan po muna yung tutulong sa'yo during the times na nagsisimula ka at during the times na nag-i-struggle ka. Kaya nga pansinin ninyo, bakit ang daming nawawala sa tuwing humihina ka? Bakit ka umaalis sa tuwing humihina ka? Paano ka gagaling kung lagi ka nalang nagkukwit kapag nahihirapan ka? Puta, kaya hindi ka gumagaling kasi ang mindset mo mag-quit kapag nahihirapan. Kaya pansinin mo, hindi ka gumagaling. Kasi nagkukwit ka kapag nahihirapan ka eh.
hindi mo tuloy na ma-master kung paano siya lusutan at resolbahin kasi tumitigil ka. Guys, kailangan positibo ka mag-isip dito. Especially pag nagsisimula ka. Dapat naiintindihan mo na kung ano yung nakikita mo right now doon sa mga tinitingala mong leader, mga resulta nila, doon ka papunta. Dapat naiintindihan mo yun as early as now. And number 3, it's very important na dapat proactive ka mag-isip. When you say proactive, ano pong ibig sabihin? When you say proactive, may initiative yan. Actually, ito na din yun. Positibo mag-isip yan. Solution-oriented yan. Goal-oriented yan. Yan ang pinaka-importante. So, ulitin ko, ang pagiging proactive, yan po ang isa sa pinaka-importanting mindset ng mga taong gusto maging successful. Number 1 is, you should learn how to take initiative. Guys, kapag alam mo na ang gagawin, huwag mo nang antayin palagi, sabihan ka. Kung alam mo may activity, sumama ka. Kung alam mo para sa'yo, gawin mo. Huwag ka nang magtanong kung kaya o hindi. Ang itanong mo palagi sa sarili mo kung kailangan o hindi. Kasi minsan, ang mindset natin, kaya ko ba? Hindi tanong kung kaya mo. Hindi tanong kung gusto mo. Ang tanong kung kailangan mo. Ibig sabihin, kung alam mong kailangan mo, puta, gawin mo. Huwag kang mag-inarte. Huwag kang magdrama. Huwag kang mag-complain. Pag sinabing kailangan, at naiintindihan mo, kailangan to, puta, gawin mo. You dive into the idea. Gawin mo lang. Kasi kaya hindi ka nagiging successful. Ang drama mo ang emote mo Ang negative mo mag-isip Kailangan you take initiative. Kailangan kapag gusto nating maging successful, pasok lang. Huwag na masyadong matalino. Huwag na masyadong isip ng isip. Banat lang kagad. Kailangan yan Nakita mo, ginawa ng successful na tao yan. Banatan mo. Tira. Ganun lang. Huwag masyadong malalim mag-isip. Kaya ka minsan naghihirapan maging successful. Ang lalim mo mag-isip Ang talino mo Di ba? Pag nakita mo, successful yung isang tao, all you have to do is to simply ask them, paano ka naging successful? Pag binanatan ka, huwag mo nang tanungin kung kaya mo hindi. Gawin mo na lang kasi yun yung ginawa nila. Ganun ka simple. Just like apply Mark Go. Sino ba? Apply Michelle Go. Di ba? Sa tuwing kinakausap ka niyan, anong nadidinig mo? Gawin mo to, gawin mo yan. Ngayon, huwag ka na magtanong. Yun nga yung ginawa It doesn't matter kung anong eksaktong sitwasyon mo right now, wala po yan sa current sitwasyon. Nasa mindset yan, current mindset. It doesn't matter kung anong sitwasyon mo right now. Ang importante, current mindset. Kasi yung current mindset mo, yan yung magdadala sa iyo sa magandang future. Yun ang pinaka-importante. And most importantly, nababasa mo sa baba, result-oriented. Nagsasayang ka ng oras dito pagka hindi ka nakafocus sa resultang maganda. Pag wala kang ginugol. For example, yung sitwasyon na lang ng organization ko, paano siya pumutok sa loob ng 8 months, ng 1 year? Simple lang. The moment they enter my hub, alam mo kung ano lang papagol ko? Kailangan maging milyonaryo ka dito. Kasi kung hindi yan yung gusto mo, huwag ka nang pumasok dito. Hindi po ako dito yung parang, sige, sama kayo sa amin para dumami kami. Putang, hindi ako nagpapadami dito ng fans club. Wala akong pakialam dito kung marami o konti. Ang hinahanap ko dito yung mga gustong umasenso. Ibig sabihin, as early as they enter my hub, my community, maliwanag na maliwanag pag nilatag ko yan sa kanila, ba't ka sumama dito? Kasi ito yung nag-aantay sa'yo. Dapat may goal. Kasi pag hindi mo pinaliwanag sa kanila as early as possible, tatagal yan, walang nangyayari dyan. Bakit walang nangyayari? Kasi nga walang goal. Wala namang iniisip, wala namang pinupuntirya. Walang gustong mangyari. Naiintindihan ninyo gaano ka-powerful kapag result-oriented ka? Kasi yun yung magiging drive. Yun yung magiging drive. Di ba? Actually, kanina bago tayo magsimula, habang nag-play kayo, nagpaparami kayo, nai-excite ako ng sobra kasi syempre, actually, nung isang gabi lang, magkasama kami na Apply Mark dito sa, isang gabi ba yun o kagabi lang? Kagabi lang ata yun kasi yung mga bago kong magtatayo ng online hub, pinamit ko kay Apply Mark Go. Yun si John Lloyd Bagon. Alam niyo po ba si John Lloyd Bagon? He was the youngest online hubber na meron ako.
Pumasok po siya sa akin, 18 years old. After 7 months po, nakabili ng sariling sasakyan. Yun po si John Lloyd Bagot. 7 months nakabili ng sariling sasakyan. Kasi ang kinikita, average niya 40,000 to 50,000 a month. So yun po yung pinakausap ko kay Upline Mark ko kagabi. And sobrang nai-excite nung kasakay ko siya sa sasakyan ko. Sabi niya, tama lahat nung sinabi ni Upline Mark ko eh. Kailangan lang talaga may pangarap ka. Kailangan lang talaga ang goal mo bumenta everyday. Kasi sabi ni Upline Mark ko sa kanila, nadinig ko, hindi pwedeng gusto mo lang mag-present everyday. O siya bumenta ka din. Ano, para ka namang sira ulo niyan, kausap ka ng kausap, hindi mo naman pala mindset makabenta. Kaya po siya, baliw na baliw sila. Bakit? Nakita nila yung sasakyan ng Upline Mark ko eh. Nakita nila, nakasakay sila eh, nakapagpa-picture sila, totoo eh. Di ba? Ibig sabihin, the person na nagsasalita sa harapan nila is literally ginagawa kung ano yung pinipreach niya. Di ba? Yung sinasabi niya, walk the talk. You practice what you preach, ika nga nila. Di ba? Gets mo ako? Kaya ganun kasimple, kaya ganun kayo kaswerte. Isipin mo, hindi ko naman ka-grupo yan sa Upline Mark ko, pero minotivate ng sobra yung mga leaders ko kagabi. Eh kayo, gano'n kayo kaswerte? Yan ang founder ng organization ninyo. All you have to do is to simply follow. Isipin mo, kung wala pa nga po ako sa kalingkingan ng naabot ni Upline Mark Go eh. Nakita mo po ba kung anong pong achievements ni Upline Mark Go? Ibig sabihin, may ginagawa siya o may ginawa siya kaya niya naabot yun. Profit share, US qualifier, sports car achiever, house and lot achiever. Even up to this point, hindi bumababa ng 6 digits a month. All you have to do is to simply follow at mag-set ka ng target mo. Ganun kasimple. Ganun ka-basic. Sa totoo lang, hindi ito malalim eh. Ang problema lang, komplikado ka mag-isip. Pinaka-worst, putya, ang tagal mong sumunod. Alam mo, wala naman tong question kung matalino ka o hindi. Ang pinag-uusapan naman dito, resulta. Minsan, sobra talino mo eh. Di ba? Kaya ang hirap mong turuan eh. Always empty your glass. Walang sasabihin ng mentor mo na hindi makakatulong sa'yo. Ngayon, kung nasasaktan ka, every time na pinapagalitan ka, puta, magpasalamat ka. Kaya kasi gusto kang magbago. Kasimple. Kaya puta, tigilan mo magdrama. Kaya hindi ka naman dito negosyante eh. Hindi ka naman dito artista, negosyante ka. Ba't ka nag-i-emote? Nagigets mo ko? These are the things na kailangan naiintindihan mo. Pag ito naiintindihan mo, believe mo, ang daling humataw. Sobrang daling humataw. Yun ang katotohanan niya. Akala kasi nila, pag pinapagalitan, negative. Hindi. Kutsa, alam mo bang sign ng care yan? Alam mo bang sign yan na may halaga ka dun sa tao? Kasi pag wala kang halaga dyan, puta, hindi ka na pagsasalitaan yan. Hahayaan ka na yan. Kaya kapag sa tuwing ina-advise kayo ng mga mentors ninyo, especially ni Upline Mark Go, makinig ka. Hindi yan nagsasabi para sa kanya, nagsasabi yan para sa iyo. Sino ka ba? Ito po ang totoo eh, na kailangan mong maintindihan. Alam mo ba kahit umalis ka right now sa negosyo na to, kumikita yan? Alam niyo po ba na kahit ikaw po ay hindi na gumalaw at kumilos, kumikita yan? Ibig sabihin, the moment na yan ay may sabihin sa inyo, para yan sa inyo at hindi yan para sa kanya. Ganun po yun kasimple. So these are the things na kailangan naiintindihan natin pag gusto natin ng matinding success. Are you learning? Naiintindihan ninyo? Nasa first page pa lang tayo. May natututunan po ba kayo? Padami ata yung ano ko ah. Ayun, napadami ata yung kape ko ah. GGP kasi ako eh, pagkatapos eh. Okay, sige. So ito po, okay? Pakinggan niyo itong maigi. Pakinggan niyo ha, ilagay niyo sa mga kukote ninyo. Number 2 is influence. So bakit po importante ang influence? Siyempre ang influence, yan yung ginagaya mo eh. Especially nowadays in the world of information technology, napaka-gullible natin, napaka-prone natin sa mga maling influence. Bakit? Ang daming nagpapanggap na influencer kuno. Ang dami sa social media mga
tanga na influencer. Ba't ko nasabing tanga? Eh mga walang kakwenta-kwenta yung ginagawa eh. Di ba? Ngayon, ikaw naman, na ang gamit mo ay social media, nood ka naman ng nood at sasabihin mo sa sarili mo, di wala naman pong effect sa akin yun. Anong walang effect? Manonood ka 2 minuto, 3 minuto, 5 minuto, 10 minuto, tawa ka ng tawa, hindi mo alam, ang napifeed mo sa utak mo, mga katangahan. Yun yung katotohanan. Huwag mong sabihin na walang effect yan sa'yo. Putya, kung wala palang effect ang pinanonood natin, pinakikinggan natin, edi sana, hindi na nagbabayad yung mga may-ari ng company at malalaking korporasyon at product at brands sa mga artista para lang i-commercial ng 1 minuto yung product nila. Puta, ang bubobo pala ng mga may-ari ng company, nagbabayad pa ng milyon para sa 1 minute lang na commercial. Tapos ikaw sasabihin mo, walang effect sa iyo ang 5 minuto? Walang effect sa iyo ang 10 minuto? Kalokohan. Huwag ka pong manood. Huwag ka pong makinig ng mga bagay na walang kinalaman sa pag-asenso pag gusto mo umasenso. Ngayon, ito po pakinggan mo. Influence must be what? There are 3 aspects na kailangan naiintindihan mo. In a good way, in a good manner. It must be what? Motivational. Kailangan na mo-motivate ka in a good way. Inspirational. Dapat na-inspire ka sa resulta na meron sila in a good way. And it must be what? Transformational. Nababago pagkatao mo. Ngayon, these are very important things na kailangan naiintindihan mo. Kasi pag sa maling bagay kang na-motivate, sa maling bagay ka na-inspire, sa maling bagay ka na-transform, katapusan mo na, kaibigan. Kaya tigilan mo ang panonood ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Lalo na tayong mga onliner, lalo na tayong mga nasa online hub. Ang gamit natin i-social media, very prone tayo dyan. Mga OFW, huwag kayong manood ng mga chismisan. Wala kayong pakialam sa buhay ng mga artista, tigilan nyo yan. Di ba? Huwag kang nood ng tulpo kasi wala kang pakialam sa buhay ng ibang tao. Ang unahin mo yung sarili mo. Kayo online hubber na kabataan, huwag kayong nood ng mga kalukuhan, ng mga content creator kasi wala kayong napapala. Di ba? Ang dami pong content creator na ang dami mong matututunan eh. Bakit kalukuhan ang pinanonood mo? Tapos sasabihin mo, gusto mo yumaman. Kaya na gusto mong yumaman, sinong pinapalo mo? Si Boy Tapang? Utang na kumakain ng tae para kumita? Ang inanong klase yun? Nagigets mo ako? Gusto mo palang umasenso, baguhin mo yung pinifeed mo sa utak mo. Mga kababaihan, huwag kang follow ng mga chismosang vlogger, mga kabastusan ang ginagawa, mga kawalangyaan ang ginagawa, tigilan mo. Dahil nasisira ang pag-iisip ninyo. Yun yung katotohanan. Akala mo lang walang effect sa iyo yun, pero hindi mo alam, nagiging walang kwenta na yung pag-iisip mo. Kapag ka lagi mo silang pinanonood kasi mali ang napifeed mo sa utak mo. Dahil akala mo okay lang kasi nakikita mo sila, okay lang sila kahit panay kalokohan. No, you don't ruin your mind. Our mind is our greatest asset. Huwag mong i-feed ng basura yan. I-feed mo sila ng motivation. I-feed mo sila ng right influence. Yung makakapagbago sa'yo. Alam nyo ba guys, ito po ang totoo ha, hindi naman natin kayo pinipigilan manood ng mga content creator. Pero guys, napakadaming magagaling na content creator. Yun po yung panoorin ninyo. When it comes to your health, when it comes to your well-being, when it comes to your looks, ang dami po dyan, mga fashion icon. Kayong mga babae, tigilan nyo yung mga kaka-follow sa mga walang kwentang mga vlogger. Yung sayaw ng sayaw at panay kalaswaan lang naman ang tinuturo, wala kayong mapapala dyan. Alam mo kung sino pang gusto kailangan yung i-follow? The Lives of Heart Evangelista. Pag nakita mo lifestyle nun, kutsa baka yung buhay mo, bag lang nun. Yun ang katindi. Alam mo po ba kung ano si Heart Evangelista? One of the richest Asian, ano pa? Isa sa kauna-unahang Asian, Pilipino pa, na model ng mga luxury brand saan? Sa Europe. Alam niyo po ba yung empleyado si Heart Evangelista? Dahil siya po ay promoter ng mga luxury brand. Ganun katindi. Di ba? Makikita mo sa kanya tamang pagiging icon, pagiging good example.
Kaysa i-follow mo yung mga walang kakwenta-kwenta. Di ba? Huwag mong i-feed ng mali yung utak mo. Gusto mong yumaman, di ba? Ang panoorin mo, mga motivational speaker. Huwag naman yung mga feeling motivational speaker. Puta, ang dami ngayon sa social media. Ang daming tinuturo, mga wala namang napatunayan. Ang dami pong mga legit. Di ba? Nagigets mo ako? Ngayon, for example, gusto mo masenso sa buhay. Tumingin ka ng first car mo. Tumingin ka ng mga branded na gusto mong bilhin. Natatakot ka kasi baka hindi mo kaya. Alam niyo, huwag kayong matakot. Ang dami po sa social media makakapagsabi sa inyo na yung gusto nyong makuha, napaka-achievable po. For example, gusto mo ng first car. Sa mga nandito at nakikinig sa akin, gusto mo first car, magkano? 1 million. Gusto mo house and lot, magkano? 5 million. Gusto mo luxury brand, gusto mo 1 million. Gusto mo savings, 1 million, 2 million. Magkano lang yun? More or less, 6 million, 7 million. Puta, panoorin mo si DJ Big Boy Cheng. Bumili ng isang sapatos, 15 million. Ano ibig sabihin? Puta ako, house and lot ang gusto ko. First car ang gusto ko. Ang halaga lang lahat, 7 million. Puta, may tao, bumili isang sapatos, 15 million. Meron. Ganon. Ibig sabihin, humanap ka ng mga influence na makakapagpa-realize sa'yo na yung gusto mong mangyari, pwede, posible. O huwag ka nang lumayo. Lahat ng success story dito sa InGlobal, sa EC, sa OBI, panoorin mo. I-feed mo yung utak mo ng tamang inspirasyon, ng tamang motivation, ng tamang transformation. Hanggang sa makita mo na, putya, parehas lang kami ah. Ibig sabihin, kung may first car na siya, makaka-first car din ako ah. Putya, kung nakaka-travel na to, kung MC na to, kung top 500 na to, parehas lang kami ng linya. Kaya ko to. I-feed mo ng tamang influence. Influence is very important. Kaysa i-follow mo na, alam mo, makikita mo yan sa algorithm eh. Ano ibig sabihin ng algorithm? Yung flow ng wall mo sa FB. Makikita mo yan doon. Ibig sabihin, lalabas at lalabas. Kung sakali ngayon, magka-checkan tayo eh. I-share screen mo yung cellphone mo eh. Then, i-up and down mo yan. Alam ko na kagad kung anong lagi mong pinapalo kasi yan ang lalabas sa wall mo eh. Utang na, kung panay katarantaduhan yung lalabas sa wall mo, panay mga vlogger na siraulo, yan ang lagi mong pinapanood. Yun ang katotohanan. Kapag ako, tinignan mo telepono ko, pag in-up and down mo telepono ko, wala akong ibang makikita. Luxury car, luxury brand, motivation, pangarap, mga top leaders, mga icons ng EC. Kasi bakit? Sila lagi yung nilalike ko. Sila lagi yung pinapanood ko. Sila lagi yung pinafollow ko. Ikaw. Sige nga, silipin mo nga algorithm ng social media mo right now. Tingnan natin kung anong lalabas. Yan yung lagi mong pinapanood. Yan yung lagi mong nakikita. Yan yung lagi mong pinafollow. O ngayon, huwag ka magtaka kung bakit wala kang resulta kasi panay walang kwenta yung pinafollow mo. Kaya hindi na-i-inspire ang utak mo. Nag-gets nyo ako? That's how powerful the influence is. Ganon kasimple. Kaya pagka hindi mo naaayos tong mga bagay na to, putya, huwag ka magtaka kung bakit ang tagal-tagal mo na wala ka pa ding resulta. Kasi mali yung takbo ng utak mo dahil mali yung pinafollow mo. Gusto mo palang magbago buhay mo eh. I-follow mo yung mga nagbago buhay dito sa negosyo natin. Panoorin mo yung mga trainings natin. Diba? Sundin mo yung ina-advise ng mentor mo kasi naging successful yan dito. As simple as that. Ganun kasimple. Diba? Paano ka makakapunta doon sa gusto mong puntahan, yung pinakikinggan mo, hindi naman doon pumunta? Simple as that. O, nadinig ko, sino dito yung, sabi ni Upline Margo, binalita niya sa akin, may newest car achiever daw dito. Sino yung newest car achiever natin from Cagayan? Who is that? Anong pangalan? What's the name of our newest car achiever? Type nyo nga, yung pangalan. J-Mark. Tama ba? Si J-Mark ba? Ako po.
Mentor J. O just like J-Mark. Huwag na tayo lumayo. Bakit mo siya kailangan pakinggan? O ito na lang ang tanong. Paano siya naging ganyan? Saan nagsimula yan? Saan ang galing yung influence ni J-Mark? Sino ang laging kausap niyan? Most likely, Upline Margo. Tama ba ako doon? So sa tingin mo, anong finid ni Upline Margo sa utak niya? Anong finid ni Upline Margo sa utak niya? Abundance. Di ba? Yun ang katotohanan, abundance. Yun po yung finid ni Upline Margo sa utak niya, kaya doon siya napunta. Yun po yung pinakakatotohanan. So yun po yung realidad ng ginagawa natin right now. Ibig sabihin, kung tama ang pina-follow mo, tama yung pupuntahan mo. There's always a pattern. Hindi po pwedeng tsamba. There's no such thing as tsamba, swerte. Walang ganun. Utangin na kaya kami namalas kasi naniniwala ka sa swerte. Kaya kami namalas kasi naniniwala ka sa tsamba. There's no such thing as tsamba. There's no such thing as swerte. Lahat ng nagkakaresulta, lahat yan tinrabaho. Mamalasin ka sa buhay pag naniniwala ka sa swerte. Yun ang katotohanan. So lahat ng nakita mong resultado, hindi yan swerte, masipag lang. Lahat kayong mga hindi kumikita na sobrang tagal na, hindi kayo malas, tamad lang kayo. Yun ang totoo. Tigilan mo yung mga kakagawa ng mga kasabihan. Utatamad ka lang kaya wala kang resulta. Mali ang pinifeed mo sa utak mo kaya wala kang resulta. Are you getting the point? Naiintindihan ninyo yung ibig natin sabihin? That's the power of influence. Learn how to follow the right influence for you to have the right result. Pag mali ang influence, mali ang result. Period. Maliwanag? Hindi, wag na yan. Kahit wag nyo na kayo follow, Upline Margo na lang. Diba? Yun ang pinaka-importante. Yun ang pinaka-importante dito. Believe. Then, the next one is the habits. Habits is very important. Okay? Yung habits po natin, ang pinaka-importante, bakit? Sabi nga nila, yung sinasabi nilang, success is a habit, therefore, failure is a habit also. Yes, totoo po yun. Failure is a habit also. Kung iniisip ninyo, yung kasabihang, success is a habit, yes, tama po. Pero failure, that's a habit also. Yun po yung katotohanan. Habit din po natin, yung failure. Kaya tayo nagiging failure kasi mali din yung habits natin. Ngayon, gusto mo ng tamang resulta, kailangan tama ang habits mo. Dapat number 1, naniniwala ka sa sarili mo. Gawin mong habit yan. Nagsiset ka ng target mo, gawin mong habit yan. You take extra effort, you take extra mile, gawin mong habit yan. Lagi kang magpasalamat, you practice gratitude, gawin mong habit yan. All of these things, gawin mong habit, trust me, magugulat ka sa pwede mong maging resulta. Yun ang katotohanan. If success is a habit, then therefore, failure is a habit also. Sablay ang mga habits mo, kaya wala kang tamang resulta. Yun po ang pinakakatotohanan na kailangan nating maintindihan dito. You practice gratitude. Lahat ng meron ka right now, kung gusto mo ng mas malaking blessing, doon pa lang sa meron ka, magpasalamat ka muna. Yes naman. Di ba? Kung ikaw ang Diyos, bibigyan mo pa ba yung isang tao na laging reklamo ng reklamo? Hindi na. Kung siya reklamo nga ng reklamo, wala nga na-appreciate sa buhay, ba't mo pa bibigyan ulit? Nagigets mo ako? Mga taong tamad, ibibless mo ba? Magkakaresulta ka ba? Hindi. Alam niyo po, hindi kailangan o hindi pwedeng alam mo lang. Kailangan gumagaling ka. Anong ibig sabihin nun, sir? Sa larangan ng basketball, marami ang marunong. Pero bakit hindi nag-i-stand out? Kasi marunong lang sila. Kailangan gumagaling ka din. So, paano gumaling? If you're gonna take extra mile, extra effort, ibig sabihin, for example, sa mga haber na nandito, you must be the hardest worker inside the room. Kailangan ikaw ang pinakamasipag. Putang na, hindi ikaw yung laging una sa tulog. Hindi ikaw lagi yung late sa gising, tapos nagtataka ka bakit wala kang resulta. Tawag doon extra effort.
Hindi po pwede na lagi ka pang pinipilit. Hindi po pwede na lagi kang minomotivate. Useless. Useless ang motivation sa taong ayaw mag-effort. Yun ang katotohanan. Kailangan ikaw ang pinakamasipag kung gusto mong ikaw ang may pinakamalaking resulta. Yun po ang basehan natin palagi dito. Kaya wala ka pong makikita, kaya pansinin ninyo. Di ba? Magtaligsahan tayo ng presentation. Puta, gagaling ninyo eh. Lahat yan, ang tatalino niyan mag-present. Pero bilangin mo dyan ilan ang may resulta. Puta, bilang mo sa daliri. Minsan isa lang. Alam mo kung bakit? Eh kasi alam lang nila. Ang tanong, ginagawa ba nila? Ang tanong, ina-apply ba nila? Ang tanong, kinikilos ba nila? Hindi. Kaya walang resulta. Yun po yung katotohanan. So, hindi pwedeng may alam ka lang. Gawin mo din. Yun yung pinakakatotohanan. Ang daming tinuturo sa'yo, ang daming mong alam, wala ka namang ginagawa eh. Yun po yung pinakakatotohanan. Yun po yung reality. Na kailangan po nating maintindihan. So, ganun lang po siya kasimple. Nag-gets niyo po ako? You take extra effort. Number 3, set goals. Dapat may daily goals, dapat may weekly goals, dapat may monthly goals. Dapat may quarterly goals. Yun po yung pinaka-importante na dapat naiintindihan natin. Dapat meron po tayong ganoon. Yun po yung reality. Yun po yung pinaka-basic na meron po tayo dapat. Kasi kung wala kang siniset na target, nakakita ka na ba ng tao nagsabi ng bullseye? Pero bakit ka naka-bullseye? Kasi wala akong target eh. May ganun ba? Nakadinig ka na ba ng ganung kwento? Wala. Kaya na wala kang nai-hit kasi wala kang goal. Di ba? Tanungin ka right now ng mentor mo, anong target mo sa isang araw? Anong target mo sa isang linggo? Anong target mo sa isang buwan? Pag lahat wala, huwag kang magtaka kung bakit wala ka. Siya yung katotohanan. Then last but not the least, may tiwala ka ba sa sarili mo? Dapat pinapractice mo yan. Ang unang tiwala, hindi muna sa ibang tao manggagaling. Ang tiwala dapat sa sarili natin yan manggagaling. Kung hindi ka naniniwala na kaya mo, na mararating mo yung kailangan mong marating, wala ka mararating dito. Kasi, ikaw nga, duda ka sa sarili mo eh. Magtiwala pa ba sa ibang tao? Malabo na yun. Isang malaking kalokohan yun. Diba? So always remember to believe sa sarili natin. Are you getting the point, people? Are you learning? Ha? May natututunan ka ba? Pagdabi pala kayo ng padami, hindi ko napapansin eh, no? So, I just hope and pray na yung mga nilampasan nating topic, maiintindihan mo at malinaw sa utak mo, ha? Sige? Because always remember this. People do not decide their future. They decide their habits and their habits decide their future. Always remember that. Ganyan ka-importante ang habit. Kaya pagka wala kang tamang habits, you will fail in life. Ganyan ka-importante ang habits, kaibigan. Yun ang pinaka-importante na dapat mo naiintindihan. Diba? Next, work ethics. What is the work ethics? That's our greatest asset. Gaano ka kasipag? Gaano ka katindi? Diba? How far can you go? Yun po yung pinakatotoo niyan eh. Diba? For example, parang, bakit isa lang ang Kobe Bryant? Kasi wala namang katulad niya sa work ethics niya eh. Bakit naging remarkable si Kobe? Hindi mo alam kung anong work ethics ng isang Kobe. Alam niyo po ba yung speech tribute ni Michael Jordan? Sa funeral ano niya? Tribute event niya? Sa LA? Sa Staples Center? Anong sabi ni Jordan? Parang wala pa siyang namimit as passionate as him until he met Kobe Bryant. Sabi niya, this fucking asshole is calling me 2 a.m., 3 a.m. in the morning. So kung ikaw, tatawagan ka ng tao 2 a.m., 3 a.m. in the morning, anong iisipin mo? Emergency.
Tangina 2 a.m., 3 a.m. eh. Alanganin na oras, natutulog ka na, tatawag. So, dapat emergency yan. Tama? Si Kobe Bryant tumutawag kay Michael Jordan 2 a.m., 3 a.m. in the morning. Alam mo kung bakit? Nagtatanong paano mag-fade away. Nagtatanong kung paano yung tamang move sa basketball. Ano sabi ni Michael Jordan? That fucking guy is inside a basketball gym practicing basketball. 2 a.m., 3 a.m. in the morning. Ganun ka-passionate. Di ba? Nagigets mo po ako? Ganun siya katindi. Alam mo ba paano mag-practice ng shooting si Kobe Bryant? Nung in-interview yung shooting coach niya, I saw Kobe Bryant late night taking shots. Ano sabi ng coach? We have practice early tomorrow. Ano sagot ni Kobe? Okay, I will attend early tomorrow. Puta, pagdating ng coach, siya na ang pinakahuli, siya pa yung pinakaunang dumating. Alam mo, tinanong kay Kobe, you're so early today, for today. Anong sagot ni Kobe? I haven't went home. Bakit? Kasi hindi pa tapos yung shooting practice niya. Yung magpa-practice siya ulit. Tangina ikaw, gaano katindi work ethics mo sa loob ng hub? Sige nga, tanungin mo nga sarili mo right now, gaano ka kasipag? Bago ka matulog, ano dapat ang accomplishment mo? Sa isang araw na gumigising ka at sa isang buong araw nagising ka, tangina anong ginagawa mo sa loob ng hub? Sige nga, tanungin mo nga sarili mo right now, gaano ka kasipag? Gaano kadami ang kinakausap mo everyday? Kaya huwag kang magtaka kung bakit wala kang resulta. Ngayon, sa mga nag-e-excel naman sa loob ng community na to, sa mga kumikita naman sa loob ng community na to, alam mo din sa sarili mo kung bakit ka kumikita. Dahil alam mo din kung gaano ka kasipag. Ngayon, sa mga taong until now hindi kumikita, putya, huwag ka nang magtaka. Gaano ka ba kasipag? Worst na tanong, gaano ka ba katamad? Yan ang tanong. Because our greatest asset is our work ethics. Kung tayo na kung tamad tayo, huwag tayo mag-expect ng sobra. Di ba? Alam nyo, bakit mas marami yung hindi kumikita? Kasi ano, pinractice paano pekein ang pagyaman kaysa paano yumaman. Di ba? Umattend ng maraming training, motivation, inspiration. Puta, anong ginawa? In-apply, pero hindi kumikilos. Puta, makikita mo, nagpo-post yan, no? motivational quote. Putang ina, kahigayan. Tanungin mo, ilan ang kinausap niya, wala pang kinakausap yan. Partida, nagpo-post pa ng pangarap yan. Putang ina, tanungin mo kung ilan na nakausap, walang nakausap yan. Puta, ganun katindi. Alam mo kung bakit? Because results will never lie. Kaya na ikaw, kaya mo magsinungaling sa harap ng social media, but your results will never lie. That's the truth. Magbukasan tayo ng DTC right now. Tignan mo ako, may laman yung DTC mo. Wala. Kasi wala ka din ginagawa. Yun yung katotohanan. Doon pumapasok yung work ethics. Ibig sabihin, the moment na wala kang gawin, the moment na may gawin ka, doon mo nagagamit ang oras. Alam niyo po ba na ang oras hindi mo kayang pigilan? Magbe-benefit ka lang dyan pag tama ang ginagawa mo sa oras mo. Yun lang yun. Because it's either you suffer later or you celebrate later. Ibig sabihin, magsasuffer ka later on kasi tamad ka ngayon. Magse-celebrate ka later on kasi ang sipag mo ngayon. Yun yung katotohanan. Yun yung reality. Kaya huwag ka magtaka kung bakit wala. Huwag ka ding magtaka kung bakit meron. Lahat yan may pinanggalingan. That's why work ethics is very important. Kaya try to ask yourself right now, gaano ka kasipag? Anong mindset mo pagdating sa pagkausap ng tao? Negosyante ka dito, full-timer ka, bakit wala kang benta sa isang araw? Nagtayo ka pa ng negosyo, okay lang pala na wala kang benta. Diba? Ayos lang palang wala kang benta. Ito pinaka ginagawa mo dyan. Kaya ka tambay? Ano kala mo dyan, boarding house? Kaya hindi ka boarding dito, nagnenegosyo ka dito, bumenta ka din. Yun dapat, ganun ka dapat mag-isip.
Di ba? Nagtayo ka ng negosyo tapos tumambay ka. Nagtayo ka ng negosyo tapos scroll up, scroll down ka ng Facebook mo. Taka nakilos din. Yun ang katotohanan. I-practice mo ng tamang sipag, tamang kilos, para ang resulta tama din. Maliwanag? Ulitin ko, the true asset that we have in our life is our work ethics. Are you learning? Natututo ka ba? Ba? May mga tao pa sa loob ah. Di pa umaalis ah. Gets mo ako? Huwag kang mag-alala, hindi naman daw ikaw yung pinapatamaan ko eh. Yung kasamahan mo. Gets mo ako? Are you learning? Alam nyo, kailangan nyo maintindihan na ang pinaka-greatest na factor para ikaw ay maging successful, pag kaya mong umaksep ng maraming criticism, rejection, kasi try ka ng try. Kasi sometimes, sabi nga nila, success is not measured not just by achievements we made, but also how we accept defeat and bounce back from our failures. That's the good thing about it. Kung lagi ka nagtatry, tapos nagpi-fail ka lang, it doesn't matter how many times you fail. What matters is you are learning. You are learning and you are moving forward. That's what you call falling forward. So ano yung falling forward? Ngayon ko lang nadinig yun. When you say falling forward, nagkamali ka, natuto ka, nag-move forward ka. Hindi yung nagkamali ka, sunod, nagkamali ka ulit, paulit-ulit kang nagkakamali kasi bakit choice mo na. Being in a situation is a chance. Staying in the same situation is a fucking choice. Yun ang totoo. Kaya walang nagbabago kasi wala kang binabago. Nothing changes if nothing changes. Subukan mong magbago, merong magbabago. So if you think, ginawa mo na ang lahat pero wala pa ding nangyari, puta, you better think again kasi kung may ginawa ka na, dapat may nangyari na. Yun yung totoo. Yun yung realidad. Kaya walang nangyayari kasi wala ka namang ginagawa. Kaya huwag mong sabihin na mahirap. Ang totoo, hindi siya mahirap. Tamad ka lang. Hindi lang ready yung utak mo, yung dibdib mo. Ngayon, naiintindihan mo na. Ano yung totoong factors kung bakit hindi ka umaasenso at bakit kung may umaasenso. Ito yung totoo. Ito yung hindi nyo masyadong nakikita. Ito yung mga hindi nyo pinapansin. Ito yung katotohanan. Na kapag in-accept nyo at this very moment na habang nadidinig mo ko, magbabago ka, babaguhin mo utak mo, putya, maniwala ka sa akin, bumilang ka ng 3 buwan, may resulta ka malupit. Yun ang totoo. It doesn't matter sino ka, ano ka, saan ka nang galing. Putya, wala tayong pakailam dyan. Hindi natin dito mini-measure kung sino tayo, saan tayo galing. Yun ang katotohanan. Diba? Yun po yung pinakakatotohanan natin. Kaya dapat matuto tayo na sunggab lang ng sunggab. Hataw lang ng hataw. Bakbak lang ng bakbak. Alam ng Diyos kung sino dapat ang binibless. Law of provision states what? Na lahat, whatever it is, sino ba yan, ano pa yan, lahat ng ginawa sa mundong to may nakalaan para sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka pa pumapasok sa negosyo na to, putya, naka-ready na ang benta mo. Hahanapin mo na lang, tatrabahuhin mo na lang. Putya, nagtataka ka o nagda-doubt ka kung kaya mong makabili ng first car mo. Putya, may bumibili nga ng Lamborghini dito eh. Tapos ikaw, bios lang pangarap mo, nagdududa ka. Ano ka ba? Di ba? Gusto mong makabili ng first house and lot ninyo sa province worth 3 million? Putya, alam mo ba, galing ako sa bahay ni Upline Maylin Egbane, one of the icons of this industry, of this company. Putya, ang worth ng bahay, 100 million. Alam mo ba yun? Galing lahat yun dito sa negosyong ginagawa natin. Putya, sipagan mo lang. Kilusan mo lang. Nagdududa ka sa first car mo, putya, may nakalima na dito.
Nagdududa ka sa first car mo, si Upline Mark doon, ang dami ng sports car na nabili. Bakit? Naniwala eh. Sumubok eh, tumabaho eh. Di ba? Yun ang pinakakatotohanan. Yun ang realidad. Tanggalin mo yung drama, kilusan mo. Bakbak tayo. Di ba? Kasi laging may kaakibat yan na challenges. Laging may kaakibat yan na bigat. Puta, gusto mo gumanda katawan mo eh. Pwede bang huwag ka mag-gym? Kalukuhan. Kalukuhan. Kasi pagka nagbuhat ka, doon ka lumalakas. Di ba? Ngayon, nangangarap ka ng malaking blessing? Yes. Huwag ka mag-expect na walang pagdadaanan. Huwag ka mag-expect na walang pasikot-sikot. Walang proseso. Kalukuhan yun. There's no such thing as shortcut to success. Gusto natin ang malaking resulta eh. Dapat ready tayo sa malaking responsibility. Diba? Because if you wish for the rain, you have to deal with the mud too. Yun ang katotohanan. Laging may kaakibat yan. Puta, gusto mo lang blessing, tanga ka ba? May ganun ba? Gusto mo lang kasarapan, ayaw mo mahirapan, sinaulo ka ba? Tangina, mapupuyat ka talaga. Mapapaos ka dito. Tangina, lalagnatin ka talaga dito. Mapapagod ka, papangit ka. Yun ang totoo. Tangina, kaya pag wala, hindi sumasama pakiramdam mo sa dami ng kausap mo, puta, tamad mo talaga. Tandaan mo yan. Puta, alam mo yung mga achiever ko? Dumating sa point yan, puta, nagka-migraine yan. Di ba? Nagkasakit yan. Puta, lintik ang hataw. Di ba? Ikaw, tangina, sumakit ng braso mo, ayaw mo na. Puta na, uminit lang yung leg mo. Puta, nilagnat mo. Puta, hindi ako makahataw. Puta, kina mo, drama mo. Kaya wala kang resulta. Yun ang katotohanan. Di ba? May proseso yan lahat. Takina, pinagawa ka ng game board, pinalagay ka ng goals mo, putang na mo, lalaki ng goal mo. Takina, napakatamad mo naman. Di ba? Gets mo ako? Huwag mong pekein paano yumaman. Kumilos ka, paano yumaman. Magkaiba yun. Daanan mo. Yun ang proseso. Yun ang totoo. Utang ina, walang shortcut dito. Ang lukuhan yun. Tangina, hindi totoo may madali. Ang totoo, kailangan mong tumibay para dumali. Tangina, hindi totoo may madali. Kaya dumadali yan kasi tumitibay ka. Di ba pansinin mo, hindi lahat ng nag-workout nagtutuloy-tuloy kaya gumaganda katawan. Kasi ayaw ng proseso eh. Di ba putang ina, the following putang ina, ayoko ng sakit ng braso. Eh, bobo ka pala eh, nagbuhat ka eh, sasakit talaga yan. Nagets mo ako? May nakatotohanan eh. Ano nga hindi ka mahirapan? Gusto mo gumanda ang katawan mo. In order for you to go up, then you must learn how to give up something. Yun ang totoo. Gusto mo na magandang katawan, kailangan mong i-give up yung mga bad habits mo, unhealthy habits, unhealthy eating habits mo. Para gumanda katawan mo. Di ba tama? Yun ang katotohanan. Laging may proseso. Lagi ka may pagdadaanan. Pero the moment you understand these things, tangina, magugulat ka, basic sa yung bumenta. Oo. It doesn't matter kung anong binibenta mo, kung nag-iisi ka, kung nag-overall ka, it doesn't matter. Pero trust me, tangina, the moment na itong mga sinasabi ko, maiintindihan mo to, kahit ikaw magugulat ka, tangina, dami kong pay-in. Tangina, daming lamang pera ng DTC ko. Pero pag ikaw yung putang ina, panay isip ka lang, putang ina, sobra talino ng utak mo, putang ina, wala ka namang ginagawa, wala ka namang kilos, wala ka mapapala dito. Dito patalinuhan. Tangina, pabilisan to ng kilos. Tangina mo, kahit tanungin kita, tangina, dami mong tinukwento, ito up, ito malupit, ito ganito, diskarte ko. Tangina mo, titignan ko ng DTC mo, no? Nasaan yung galing na sinasabi mo? O ba't wala kang benta? Gets mo ako? Simple as that. Ito, hindi ito patalinuhan. Wala ditong award na top 1. Top 1 dito, income. Yun ang top 1.
Di ba? Resulta. First car, second car, third car, house and lot, travel. Yun, doon ang basihan natin. Kaya you put into action. Everything you put into action. Kami na, pag nagawa mo tong lahat, believe me, bilangin mo tong third quarter natin, 3 buwan to, July, August, September, trust me, bubuelo ka ng matindi. Yun ang katotohanan. Okay? Then abundance mentality. Naturo ko na to kaganina. Okay? When you dream big, people, pakinggan mo itong maigi. When you dream big, you will sacrifice. Siyempre naman, ito yung eksaktong pinapaliwanag ko sa inyo. Di ba? There is glory when there is suffering. Kami na nag-i-expect ka ng sobra-sobra, hindi ka nga kumikilos ng sobra-sobra eh. Ang kapal naman ng mukha mo. Wala ka nang ginagawa, gusto mo pa may napapala ka. Tindi mo naman nun. Di ba? Yun ang katotohanan eh. Pangalawa, the moment you change your career, and the moment na ikaw po ay mag-step in sa totoong labanan, at gusto mo na maging successful, you will lose people in your life. That's the truth. Mawawalan ka ng mga dating kaibigan, kahit nga family, hindi ka susuportahan eh. But that's okay. Yun ang katotohanan eh. Kasi kapag ka ikaw po ay nagbabago na ng linya at nagiging seryoso ka na sa pagbabago ng buhay, hindi lahat makakaintindi. Because whenever you talk about dreams in front of people not hungry as you are, it will just show up as if you are bragging them. Pansinin mo, pagka hindi kayo magka-relate ng utak, tapos ang pinag-uusapan yung pangarap, ano sinasabi sa'yo? Puta, mayabang ka na, nagbago ka na. Puta, hindi ka nagbago, natuto ka lang. Kaya tanggapin mo yung realidad na may mawawalang tao sa buhay mo. Ngayon, yung mga kasama mo sa loob ng hub, hindi mo sila makakilala, di ba? Ngayon mo lang sila nakasama, di ba? Walang problema na mawawala yung mga luma mong kakilala na hindi ka naman sinusuportahan sa pangarap mo. Ang importante, yung mga bago mong kasama right now, especially ang mentor mo, hindi mo man niyang kadugo at hindi mo man niyang matagal na kakilala pero dadaling ka papunta sa pangarap mo. Yan ang ilagay mo sa utak mo. Yan ang mas importante. Yan ang realidad. Okay, guys mo ako? Number 3, you will be misunderstood. Yan yung sinasabi ko. Sabihin, mayabang ka na. Sasabihin, nagbago ka na. That's fine. That's okay. Diba? Kaya may kasabihang, the bees never explain to the flies why honey tastes better than shit. Ang ina kahit kailan hindi pinaliwanag ng bubuyo bakit mas masarap ang honey kaysa sa tae. Nag-gets mo ako? Because whenever you talk about dreams, these people tatawanan ka nila, ininegative ka nila. Yun ang totoo. Kasi yun po ang realidad eh. Sometimes people, they're gonna pull you down because they are afraid that someday, sobrang taas mo na at hindi ka na nila maaabot. Kaya just focus on your dream, people. Just focus on your goal. Yun ang katotohanan. Tanggalin lahat ng emosyon. Lalo na yung mga nagpo-full time na right now at sinasabi na hindi ako makahataw kasi negative ako ng partner ko. Hindi ako makahataw kasi pinapagalitan ako ng nanay ko. Pucha, nag-full time ka na nga eh. Dapat iwan mo na lahat ng emosyon mo sa labas. Dapat kung anong ginagawa natin right now, doon ka na lang nakafocus. Dapat ganun. Kasi mahihirapan kang maka-take out kung naka-attach pa yung emosyon mo sa labas ng mga tao na mga negative. Ba't hindi naniniwala? Binata at dalaga dyan, you will be single unless you are lucky enough to find someone that will understand you. Ako hindi ako nangingilam in terms of personal relationship, mga relasyon, pero be careful. Baka hilahin ka pa babae. Baka hindi ka maka-take off. Alam mo, hindi ako naniniwala sa mga taong sasabihin mahal ka, pero hindi ka susuportahan sa pangarap mo. Kagaguhan yun. Isang malaking kalokohan yun. Kaya na nangangarap ka tapos pipigilan ka. Isang malaking kalokohan yun. Diba? It's either you have a supportive partner or you don't have a partner at all, period. Kaya kung alam mong ikaw emotional ka at hindi mo kaya na mayroong kang partner kasi hindi ka susuporta, tigilan mo, mag-focus ka muna sa pangarap mo.
Tangina, tumulong ka muna sa mga tangina ba, tapos mag-e-emote ka, sasabihin mo, hindi ako makahataw kasi coach, ano eh, putang ina, baka sampalin pa kita pag nakita kita eh. Oo, tangina, ganun ako katindi magsalita. Kahit ka pinapayaman kita, tapos sasabihan mo ako ng regarding dyan sa mga karelasyon, tanga ka ba? Ang kinalaman ko dyan. Di ba? Tangina, pumunta ka dito para sa pangarap mo, tapos babanatan mo ako ng mga karelasyon. Bubo ka pala eh. Kung alam mo hindi nakakatulong, bitawan mo. Tanggalin mo. Tapos sasabihin mo pa, gusto mo first club. Sasabihin mo pa, gusto mo mag-millionaires club. Sasabihin mo pa, gusto ko makasuporta sa magulang ko, 20 mo isang buwan, kaya nga lang, hindi ako makahataw eh. Gago! Tangina mo, hindi hiwalayan mo. Tanga ka pala eh. Nagigets mo ako? Tangina, hindi na nagbibiro dito. Hindi na nagsasayang ng oras dito. Kung alam mo hindi nakakatulong, puta, tanggalin mo. Yun ang katotohanan. Yun ang reality. O sa mga kalalakihan naman, tigilan mong haluan ng mga kalandian ng negosyo natin. Utang na pag may kausap ka, especially pag babae, seryosohin mo, negosyo ang i-offer mo. Tanga na, kapal ng mukha mo eh. Diskarte ka ng diskarte, wala kang ng pambayad sa hub eh. Tanga na, wala kang ng pangambag sa pagkain, naglalandi ka pa eh. Tanga na mo, wala ka nga sariling sasakyan eh. Gigets mo ako? Utak-hataw mo na. Gamit utak. Kaya mas madali dumiskarte. Alam nyo, naiintindihan ko yung lalaki din ako eh. Pero putang ina, kapal naman ang mukha mo, mas mahirap ka pa sa daga, dumidiskarte ka pa. Tangina mo, bigyan mo naman ng value sa sarili mo. Diba? Pakitain mo muna sarili mo. Tangina, wala ka ng pera eh. Diba? Tangina, kaya ka naman. Focus ka muna sa negosyo, pakitain mo sarili mo, bigyan mo value sa sarili mo. Trust me, babae ka, lalaki ka, if you have financial freedom, believe me, tataas value mo. Hindi mo na kailangan magsalita ng sobra-sobra. Kusang tataas ang value mo, kaibigan. Makinig ka sa akin. Diba? You focus on your goal. You focus on changing your mindset. Para mas maging mabuti, maayos na tao ka. Payamanin mo sarili mo, believe me, kusa dadating yan ng kusa. Gets mo ako? Are you getting the point? And pinaka-importante sa lahat, you must have this what? Winner's mindset or winner's mentality. This is very important. Alam nyo, walang nag-succeed sa buhay na failure ang mindset. Always remember that. Diba? When you have this winner's mentality, ano to? Naniniwala ka that you deserve a good life, you can change your situation, you are destined for success, you are capable of learning things. Alam mo, napaka-importante nito. Dapat ganito tayo mag-isip. Capable of learning things. Meron ba dito nang galing sa province, hindi nakapagtapos? Okay lang yan. Putang na, tigilan mo lang yung kakasabi na, coach, hindi kasi ako matalino eh. Coach, hindi kasi ako magaling eh. Coach, hindi kasi ako galing sa mayamang family. Coach, hindi kasi ako galing sa magandang school. Putang na, walang problema dyan. Huwag mong tanggapin yung sarili mo na hindi ka magaling. Hangina, kung 5 taon ka na, 3 taon ka na, kalahating taon ka na, 5 buwan ka na, tapos hindi ka pa din natututo kasi kakasabi mo yan sa sarili mo na hindi ka magaling. Hangina, huwag mong sabihin yung sarili mo na hindi ka magaling. Ito kung merong unang taong naniniwala dapat na magaling tayo, tayo yun. Sa sarili natin. Pangalawa, dapat naniniwala ka that you are destined for success. That you deserve to become successful. You deserve a good life. Pinaka-importante sa lahat, naniniwala ka na it doesn't matter who you are right now, pero dapat naniniwala ka na kaya mong baguhin sitwasyon mo. Kaya mong payamanin ng sarili mo, kaya mong mabili ang first car mo, kaya mong bihisan ng sarili mo, kaya mong tulungan ng pamilya nyo, kaya mong makatulong sa mga magulang mo. That should be the mindset. Tawag dyan winner's mentality. Yan ang pinaka-importante. Gusto nyo magtagumpay sa buhay, you should have this mindset. Wala tayong pinag-uusapang business, di ba? But believe me, you apply these things, trust me, you will become successful in this business. Yan ang pinaka-importante. Pagka ganito ka mag-isip, you will become successful in life.
especially on this business na ginagawa natin. Ay, guess nyo? Are you learning? Yun ang pinaka-importante. Yun po ang pinaka-realidad ng buhay na dapat naiintindihan natin. Pagka ganito tayo lahat mag-isip, trust me, everything will be easy. Easy na parang, hindi ko sinasabing walang challenges, pero easy in a way na parang lahat kasi may acceptance ka, kaya dumadali. Kaya lang naman kasi humihirap, nagkakaroon ng struggle along the way, challenges along the way, kasi kahit ikaw, wala kang acceptance eh. Hindi kasi winners wala ka kasing winners mindset or winners mentality. Nagigets mo po? Yun po yung katotohanan. The next, pinaka-importante, since this is a people's business, you should have what? Leadership. Lagyan mo yan sa utak mo. Leadership. Pinaka-importante yan. So, napaka-importante na mayroon kang tamang leadership if you want to become successful in life. Huwag niyong gagayahin yung mindset ng mga, kung meron na dito na may mga organization, I don't care kung 5 lang ang leaders mo, 10 lang ang leaders mo, it doesn't matter to me. Lahat naman ng malaki, nagsimula yan sa maliit. What is important is you should have this right mindset in terms of leading people. Kasi this is a people's business eh. Ang negosyo natin dito, kaibigan, tao. You have to understand that, na tao po ang pinaka-ano po natin dito. Diba? Tao po ang ating pinaka-negosyo dito. So if you cannot lead people, then you will fail on this business. You will never become successful on this business. Okay? Napaka-importante yan. Kaya lagi, ako, basic lang ang tanong ko. Kapag meron ka ng mga organization, meron ka ng mga leaders, meron ka ng mga business partners. Sorry, I no longer call my business partners as downlines. Para kasing degrading sa part nila. So I always prefer them as what? As my business partners. Business associates ang tawag ko sa mga downlines ko. I no longer call them downlines. Okay, dito sa community ko Pero kasi mas nakaka-flip kasi kapag tinatawag mo na these are my business partners, business associates ko to. Well, technically speaking, meron lang kasi tayong organization. Kumbaga, may genealogy tree lang. Pero lahat naman yan naglabas ng capital eh. So, ang tawag ko talaga sa kanila business partners. Para at least mas ma-uplift natin sila, no? So, ito lagi kong tanong kapag nagpaparami ka. O, for example, si J. Mark ba? Tama ba? Si J. Mark? Kapag ba nagpaparami ka, ano ba mindset mo? Are you here to create members or are you here to create winners? That must be the mindset. That must be the question sa sarili natin. Kayong mga meron ng mga leaders and downlines. O meron na kayong mga business partners. What is your goal? What is your ultimate goal? Are you here to create winners? Are you here to create members? Kasi baka maingay lang kayo, pero wala namang laman. Di ba? Kaya nga sinasabi nila, ang tao lata yan eh. Pag maingay yan, wala yan laman. Di ba? Alam niyo po ba ako, decency aside, hindi siya pagmamayabang. Nagkaroon ako ng 8 achievers, 13 lang ang haber ko. Sa 13 haber na yun, 8 ang naging achiever. Pero syempre, but then again, I realized na hindi po pwede ang goal ng taong naglilid sa taas. Ano mindset ng taong naglilid sa taas? Gusto ba magparami lang ng members? Gusto lang magparami lang ng, di ba, ng kung sino man, ng organization? Or are they here to create winners just like them? Ako kasi, ang mindset ko palagi, kaya pansinin niyo yung picture na pinakita ko kaganina, nasa hulihan ako. Kasi yun yung gusto ko eh. Gusto ko, ako yung nasa pinakahulihan ang makikita mo yung mga kinreate kong success. Ganun ang mindset ko. Ayoko, hindi ako bida-bida. Wala akong pakialam nga kahit hindi mo kilala. Ang importante, kutya, nasa top 500 lahat ng mga leaders ko. Yan yung mindset ko. At napakaswerte ninyo. Alam niyo kung kausap ko si Upline Mark, ano sabi niya, pare, it's about time na gusto kong mag-level up yung mga leaders ko. Gusto ko sila magka-resulta lahat, lalo na mga taga-Cagayan, yung mga leaders kong nawala at tumigil dito sa Metro Manila, sa Luzon. Gusto ko sila lahat magkaroon ng Gusto ko sila lahat magkaroon ng resulta. Ganun kami mag-usap niyan eh. Actually, lagi kami niyan. Pag maglalaro kami ng basketball, magkasama kami niyan.
inuumaga kami. Pinag-uusapan namin success leaders namin. Kasi para sa akin, basic naman yung negosyo natin eh. Paasensuhin mo mga leaders mo, yayaman ka dito, kaibigan. Tandaan mo yan, left and right lang ang negosyo natin. Payamanin mo left mo, payamanin mo right mo, puta, yayaman ka dito. Yun ang katotohanan. Pero wala kang leaders, wala kang mga achievers sa ilalim mo, puta, wala kang pupuntahan dito. Diba? Tae ka dito, tae ka. Yun ang katotohanan. Kahit anong galing mo magsalita, pero wala kang achiever sa ilalim, wala kang pupuntahan dito. Yun ang katotohanan. Kaya try to ask yourself, kayong mga value, local, part-timer, full-timer, what is your goal? Try to ask yourself, what is your goal? Are you here to create winners? Or you're just here to create members? Kasi pag you are here to create winners, may gagawin kang kakaiba, kaibigan. Trust me, may gagawin kang kakaiba dito. Ikaw mismo mag-a-adjust ka. Mag-step up ka. Magle-level up ka ng sarili mo. Alam mo, kailangan mong i-inspire yung mga tao. May kusa kang gagawin. Tangina, gagastusan mo yan. Bibihisan mo sarili mo. Tangina, hindi pwedeng salita ka ng salita. Hindi naman nakikita sa'yo. Diyan po pasok yung practice what you preach. You walk the talk. Yun ang totoo. Tangina, nagmamindset ka ng payaman-payaman dito, puta, mukha kang gusgusin. Di pwede yun. Kaya nagbabanggit ka na, puta, yaman tayo dito, ayos buhay natin dito, puta, tsura mo, oh. Alam mo, I'm very particular with the looks. Di ba? Tangina, part ng leadership yan, pag-ayos ng sarili. Di ba? Sasabihin mo pa, hindi, bakit yung ano doon sa amin, yung mayaman, puta, nakasando lang, may 4 na building. Bakit may 4 na building ka ba? Diba, sasabihin pa minsan yung may-ari ng talyer, milyonaryo yun, ang dungis pero madaming pera. Tangin mo, nagtatalyer ka ba? Tangin mo, may grasa ba yung kamay mo pag nag-online ka? Tigilan mo yung kaka-mindset sa sarili. We are business people here. Di ba? Hindi dyan siya pang negosyo mo, kaya ayusin mo yung sarili mo. Ayusin mo yung itsura mo. Hindi kailangan mayaman ka bago ayusin ang sarili. It's a self-respect. Alam niyo ba yun? Nire-respeto mo ang sarili mo pag inaayos mo ang itsura mo. Tandaan mo yan. Nire-respeto mo ang client mo pagka inaayos mo ang itsura mo. Tandaan mo yan. You level up yourself. Di ba? You talk about what? You talk about success? You talk about what? You talk about wealth? Tangina na ikaw, yung itsura mo. Mukha ka bang kanais-nais? Mukha ka bang successful? Mukha ka bang may wealth? Sometimes, luxury is not gastos. Sometimes, yung pagbibihis sa sarili, it's a necessity. Kailangan yan. Bihisan mo sarili mo, ayusin mo itsura mo. Dapat makita ka pa lang, alam na lupit nito. Itsura pa lang, nagbabayad na. Puta nga, hindi pwedeng itsura mo pa lang, puta ayaw na sumama sa'yo. Tandaan mo yan. Lagay mo yan sa utak mo. Lalo na kayong mga nag-online. Lalo na kayong mga kababaihan. Kumakausap kayo ng mga OFW. Mag-ayos ka naman bago ka humarap. Diba? Kaya hindi pwedeng pag nakita ka ng prospect mo sabihin sa'yo, OFW ka din. Puta ka na, mas mukha ka pa kasing OFW eh. Gets mo, bro? Mag-ayos ka. Ayusin mo yung tsura mo. Baka sabihin duty ka din. Anong buwisit ka eh. Di ba? Mag-ayos ka. Hindi pwedeng mas mukha ka pang prospect sa prospect mo. Kaya napaka-importante niyan. Ganun ka dapat mag-isip. Kami naman kung pupunta dyan sa working table ninyo kahit nag-hub lang kayo, Utang hindi pwedeng mukha kang gusgusin. Huwag mong sabihin na sa hub lang naman kami. Kalukuhan yun. Mag-ayos ka. Taka na paano ka gaganahan kumausap? Taka na itsura mo. Hindi ka pa naliligo. Mag-ayos ka. Taka na wag niyong gagawin yan. Taka na haharap kayo sa client. Pupunta kayo sa working table. Puta ayaw mo man lang maligo. Ayaw mo man lang magbihis. Taka na ang klase kang tao. Tapos sasabihin mo, payaman dito. Ayusin mo sarili mo muna.
Kaya ang dami mong alam na sinasabi, puta, sarili mo nga, hindi mo mabihisan ng maayos eh. Alam niyo po ba sa akin, number 1 rule yan? Kaya na, how can you attract wealth? Kaya na itsura mo, hindi ka naman mukhang mayaman. Alam mo, ulitin ko, hindi kailangan madami kang pera para umayos ang itsura mo. Matuto ka lang maayos na manamit. Linisin mo lang ang sarili mo, personal hygiene. Napaka-importante niyan. Tanungin mo sa upline Mark Go, paano ako magsalita kapag nakakakita ako ng mga hindi maayos ang itsura? Ito naman, kukwento ko eh, gabi ko eh, million yung nalabas sa bibig mo eh. Kaya pag naglalatag ka sa online eh, puta dahil libo eh, kaibigan. Inisin mo muna yung sarili mo. Di ba? That's part of leadership. That's part of leadership, people. Tandaan mo yan. Di ba? You want to act, kasi alam niyo po, nabasa ko ito, napakagandang philosophy nito in terms of what? Getting suit up all the time, getting prepared all the time, preparing your looks, diba? Taking care of your looks, of yourself. Alam niyo po ba, it's a good attraction that you are expecting something big to happen, that's why you are preparing yourself. Kaya nung nabasa ko yun, nabago yung mindset ko na sabi ko, ganun pala ka-importante yun. Kailangan maayos ka kasi bakit? Nag-e-expect ka ng something big eh. Alam niyo po ba, hindi mo ako mapapalabas ng bahay nang hindi ako nakaayos? Hindi. Kahit wala akong schedule, hindi ako lalabas ng bahay nang hindi ako maayos. Hindi ko naman alam kung sinong mamimit ko dyan eh. Eh kung may biglang may prospect, utang na naman mukha kang gusgusin, paano mo papaliwanagan? Diba? Paano pag may biglang tumawag sa'yo na big time, na may pera? Tangin na mukha kang gusgusin, anong gagawin mo? Tangin na, the moment you open your eyes, kayo mga full-timer, makinig kayo, the moment you open your eyes, you take a bath, you suit up, magdamit ka ng maayos, utang na para sinasabi mo sa sarili, putang dami kong pay-in ngayong araw. Tangin na, dami kong benta ngayong araw. Tangin na, kaya ako magdadamit ng maayos, kaya ako magsusuot ng maayos kasi putang dami magbabayad sa akin ngayong araw. Kaya mga fielder, tangin na, huwag kayong maglalabas. Pupunta kayo kung saan-saan tapos hindi maayos ang itsura niyo, paano ko ipapaniwalaan? Uulitin ko, hindi kailangan marami kang pera para ayusin ang sarili. Kaya na pwedeng ayusin ang sarili, pwedeng maging decent ang itsura. Kahit wala kang pera, kaibigan, tandaan mo yan. Hygiene, neat, maayos ka, importante yan. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan, kapag nakita mo ko, i-remind mo ako, ako yung nakikinig sa iyo dun dati o sa team ni Upline Mark, mukha ba ako maayos? Ang napipitikin ko, tenga mo, pag mukha kang gusgusin, humarap ka sa akin. Yes mo ako? Yung pinaka-importante sa lahat, you live in purpose. Para sa hindi nakakaalam, I always give charity. Alam niyo po ba, every time na may birthday ako, I don't celebrate my birthday. I feed the people in the public. I am not trying to brag this, Hindi ko ito pinagmamayabang, pero ang mindset ko, the Creator, Lord God, Father God, have fed me all throughout the year. Yun yung mindset ko. Pinakain ako ng masarap. Everyday nakakakain ako ng masarap. Ano ba naman sa araw ng birthday ko, pakainin ko naman yung mga tao niya. Well, ito, ina-explain ko lang sa inyo. Para at least may idea din kayo na each and every one of us, meron tayong tinatawag na social responsibility. Dapat alam din natin paano magsilbi sa public. Kasi alam niyo po ba, lahat ng blessing na marireceive natin, it came from the people. Saan ba nagagaling ang benta mo? Sa society. Tama? So when the society gave something to you, it's a must. It's a necessary. But it's a necessity that you should learn how to give back something to the society. Yes, totoo po yan. It doesn't matter how big it is, how small it is, it doesn't matter. Alam niyo po ang grupo ko, ang Internet Hustlers, every end of the quarter, we give back to the people. Yes. Meron po kaming mga pouch. Yes. We give these people, the street dwellers, binibigyan namin yan. Nagpapakain kami, nagbibigay kami ng mga pagkain na pwede nilang lutuin sa mga bahay nila. We do that. Alam niyo po ba kahit sa small amount lang yun, especially when you celebrate success, when you celebrate success, you give back. You give back. When you celebrate success, you give back. You learn how to give back. Napaka-importante po niyang kaibigan.
At ang sarap po sa feeling niyan. Believe me. Di ba? At doon kayo yayaman ng sobra-sobra. Alam niyo po ang pamilya nila Apply Margo, napaka-generous po niya. Kaya no matter, no question kung bakit sobra nilang asenso sa buhay. They are givers talaga. Kilala ko po kasi sila personally. Kumpare ko po si Apply Margo, hindi ko lang siya business partner dito. Inaanak niyo po yung anak ko. Kumbaga, kami, medyo tight din yung friendship namin. Kaya alam ko ako makakapagsabi sa inyo 100% kung gaano ka-willing si Apply Mark na tumulong sa mga tao. Kaya alam ninyo, napakaswerte ninyo maliban sa genius siya, gusto niya kayo maging successful. Hindi naman ako iimbitahin dito. That kind of gesture from an upline, it's, you are very fortunate. Napakaswerte ninyo para mag-imbita ng resource speaker, para i-awaken kayo, para i-enlighten kayo. It's not normal kasi maraming mga uplines po ang ginagawa pagkatapos mag-recruit, nagpapahinga na. Hindi na iniisip yung mga downlines, hindi na iniisip mga tao. Pero katulad nitong mga uplines nyo, the likes of Apply Margo, Apply Michelle Go, they can actually rest naman eh. They can actually stay in their houses, take care of their family. Pero tignan nyo po ginagawa nila, yung ganitong klaseng gesture, ganitong klaseng leadership. Binibigay ko lang para at least alam niyo kung anong tamang leadership. Kaya napaka-importante po na you live in purpose. Napaka-importante po ng tinatawag nating purpose-driven life. Napaka-importante po niyan. Whether you are a Muslim, or you are a Christian, it doesn't matter. Hindi naman ako naniniwala sa relihiyon, naniniwala lang ako sa Diyos. Diba? Tsaka, ang pinaka-importante yung mabuti kang tao. Wala akong pakialam kung ano pa relihiyon mo, basta mabuti ka, okay ka sa akin. Tapos, nagigets niyo po ako? Medyo holistic yung natin, medyo holistic po yung ating topic. Kasi, para sa akin, ito yung talagang nagiging successful yung tao. Okay? So, for the last message that I would like to leave you guys before I end this presentation, ito yung gusto kong tandaan ninyo. Lahat kayong nakikinig sa akin right now, you listen to this. It doesn't matter who you are, and it doesn't matter where you're from, because what really matters in life is what you decided to become. Hindi importante kung sino ka right now, kung ano ka right now, saan pinanggalingan mo right now, ano lang ang pinanggalingan mo right now, it doesn't matter. Because what really matters in life, ano yung pangarap mo, saan mo gustong makapunta. Pagka-clear sa mind mo, just like what Upline Joseph always tell me, Jolo, pagka malinaw sa utak natin kung anong gustong mangyari natin, mangyayari yun. Kasi tatrabahuhin natin yun. So, ganun kasimple. With that, guys, maraming salamat sa lahat na nag-stay po tayo na. Dami pa din nag-stay. Pinagmumura ko na kayo, nag-stay pa kayo. Ibig sabihin, gusto ninyong matuto. Di ba? It's a proof na gusto ninyong matutong lahat. So, thank you so much, Blazing Team. Thank you so much, Apply Margo, Apply Michelle, for inviting me. It was a privilege talking in front of all of you. I just hope and pray. Ito, tandaan ninyo. To learn but not to do is not to learn. To know but not to do is not to know. Learning is not attained by listening, by watching. It is attained by doing. I-apply ninyo para kayo ay magka-resulta. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Back to our host.